This is Pinoy Extreme Channel. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ang 4 linggo ng Adbyento, ang 9 na araw ng simbang gabi ay natatapos ngayon sa rurok ng pagsilang ng ating Panginoon. Ang gabing ating pinakahihintay. Kaya mga kapatid, buksan natin ang ating mga puso at diwa sa mga biyaya ng Kapaskuhan. Hilingin natin bumaba sa atin ang pagmamahalan, ang kagalakan,
ang kapayapaan ng ating Panginoon. At muli simulan natin ang pagdiriwang na ito, buong kababaang loob na alalahanin natin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kasalanan, ang ating mga kahinaan, at hilingin natin tayo'y kaawaan at patawarin ng Diyos. Sa inugang tagapagpagaling ng mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan nawa tayo na makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan.
Pinasikat mo sa gabing ito ang sinag ng iyong liwanag na totoo. Pasikatin mo sa amin ang iyong liwanag sa kalangitan na ngayon aming pinatutuloy sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ipinahayag ni Propeta Isaias ang pagsilang ng isang sanggol na magiging Mesiyas at Prinsipe ng Kapayapaan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Nakatanaw ng isang malaking liwanag, ang bayang malao ng nasa kadiliman. Namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinagdagan mo ang kanilang tuwa. Tulad ng mga taong sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasangsang na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang panyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuotang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki. Ibinigay ang isang anak sa atin at siya ang namamahala sa atin. Siya ang kahangahangang tagapagpayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang Prinsipe ng Kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari upang matatag ito at papanatilihin sa katarungan at katuwiran ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ulitin po natin. Sa ating sumilang ngayon, manunubos Kristong poon. Purihin ang Panginoon, awitan ng bagong awit.
Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Tito. Pinakamamahal kong kapatid, inihayag ng Diyos ang kanyang kagandahang loob na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang siyang umaakay sa atin upang talikdan ang likong pamumuhay at damdaming makalaman. Kaya't makapamumuhay tayo ngayon ng maayos, matuwid at karapat-dapat sa Diyos, samantalang hinihintay natin ang ating inaasahan, ang dakilang araw ng paghahayag sa ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo sa gitna ng kanyang kaniningan. Ibinigay niya ang kanyang sarili upang iligtas tayo sa lahat ng kalikuan at linisin para maging kanyang bayan na nakatalagang gumawa ng mabuti. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Ito'y balitang masaya, manunubos, sumilang na sa ating Kristo poon siya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, iniutos si Emperador Augusto na magpadala ang lahat ng nasasakupan ng imperyo ng Roma. Ang unang pagpapatalang ito ay ginawa ng si Cirenio, ang gobernador ng Syria. Kaya't umuwi ang bawat isa sa sariling bayan upang magpadala. Mula sa Nazaret, Galilea, si Jose pumunta sa Bethlehem, Judea, ang bayang sinilangan ni Haring David, sapagkat siya'y mula sa lahi ni David. Kasama niyang umuwi upang magpatala rin si Maria, na kanyang magiging asawa na nooy kagampan. Samantalang sila'y dumating ang oras ng panganganak ni Maria at isinilang niya ang kanyang panganay at ito'y lalaki. Binalot niya ng lampin ang sanggol at inihiga sa isang sabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Sa lupain ding yaon ay may mga pastol na nasa parang
nagpupuyat sa pagbabantay ng kanilang mga tupa. Biglang lumitaw sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at lumaganap sa paligid nila ang nakakasilaw na kaningningan ng Panginoon. Natakot sila nang gayon na lamang. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot. Ako'y may dalang mabuting balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao, sapagkat isinilang ngayon sa bayan ni David ang inyong tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa sabsaban." Biglang lumitaw sa tabi ng anghel ang isang malaking hukbo ng kalangitan na nagpupuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa kaitaasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Purihin natin ang Panginoon. Merry Christmas! Batiin natin ating mga katabi ng Merry Christmas. Ayan. Diba talagang Pasko? Napakasaya dahil dumating na ang ating tagapagligtas. Subalit, ano kaya ang tunay na kahulugan ng Pasko? Sabi nung ninong sa kanyang anak, "Inaanak, alam mo ba ang ibig sabihin ng Pasko?" "Ano po, ninong?" "Ibig sabihin ng Pasko, pas muna ako." Ay, baka gagawin niyo yan, ha? Sa mga inaanak niyo. Pas muna ako, inaanak, ha? Yan. But there are some people who cannot utter the word Christ and Mass. They could not greet you Christmas. So they will simply say, "Happy Holiday." Pag ganyan po ang bati sa inyo, huwag niyong tatanggapin ang ganyang bati. Because this day is not only a holiday. This day is a celebration of the birth of Christ. Christ Mass. That's why we wish each other Merry Christmas. And Jesus Christ is the reason of the season. Ba't mo sasabihin happy holiday? Nagbabakasyon ka lang ba? Hindi. Tayo ay nagdidiwang ng kapanganakan ni Kristo. So, makahulugan po ang Pasko. Pero ano nga kaya talaga ang kahulugan ng Pasko? At ito po ang ating pagninilayan sa ating Ebanghelyo ngayon. There's a special mention of names like Augustus Caesar, si Emperador Caesar. Yung mga panahong yun, nang isilang ni Jesus. There's a mention also of Quirinius, the governor of Syria. Nasa history po yan. They're real people. They existed. They're part of the history. And Jesus entered into history in those times. Kaya si Jesus po totoo. Totoong lumakad siya sa lupa. When we say historical, totoong nag-exist. Totoong dumating si Jesus. We know He is a God
We know He is a king, but Jesus came almost unnoticed. Ni wala nga nagpatuloy sa Kanya. He came in the silence of the night without fanfare. Dapat dumating siya na may mga trumpeta. Dapat dumating siya may ingay. Dapat dumating siya maraming kabayo, mga kawal. But He came as a child, weak, powerless, defenseless, may walang damit. Hari nga, dapat signature shirt ang suit niya. So, binalot nga lang ng lampin. Mabuti pa nga, ngayon may mga pampers na eh. Pero siya, yung damit lang, lampin lang. At wala siyang matuluyan. Dapat malambot yung bed niya. Pero sa labangan, sa kainan lamang ng hayop, siya inilagay. So that is Jesus. As king, he is supposed to meet the head of the state, the king and queens, the scholars, the academicians. But he revealed himself first to the unwashed, sheep-smelling shepherds. Doon siya unang nagpakita. So makikita po natin si Jesus ang Diyos ay nagpakababa. And I will say, Christmas is when God kneels down to us. Yan po ang Diyos. The image that I can compare is when the Father, when God kneels down to His 4-year-old daughter. Parang ganyan ang Diyos. Lumuhod, nagpakababa upang maabot lamang tayo. At yan po ang kahulugan ng Pasko. And we can only understand Christmas if we use the same gesture, as we speak in the same language, and that is the language of humility. Kababaang loob para magkaroon tayo ng koneksyon sa Diyos. Kababaang loob. Ang Diyos ay lumuhod sa atin. Matuto rin tayong lumuhod, magpakababa. Yan po ang ibig sabihin. If you are superior, manager, boss, amo, do not oppress your inferior. And if you are the inferior, respect your superior. If you are equal, show the same respect. That is humility. Meron kasi iba, pagkalang mayayaman at makapangyarihan, yung papakinabangan lang nila ang nire-respeto. Pero kapag maliliit na tao, wala na. Di na pinapansin. Yan mo makikita ang tunay na ugali ng tao. When I was a director of a school, pag may mga nag-apply na teacher, yung tatanggapin ko, kailangan makita ko rin yung kanilang ugali. Kakausapin kay security guard. Sa kanya kasi unang dadaan. Kumusta yung teacher na ito na nag-apply? Father, masungit. Di man ako binati. Tatanong agad, kasi mangot.
Hindi, sabi ko, pagdating sa akin, nakangiti eh. So ang totoo, yung sa'yo, ano? Yung totoo yung sa'yo. So minsan, may mga tao na napakabait sa akin. Pero yung trato sa mga tao ko, talagang akala mo alipin nila eh. Akala mo alipin, ha? Uutusan. Ibig sabihin, namimili. Dahil ako'y pare, ibang nakangiti sa akin. Pero sa mga ibang tao, iba ang trato. So humility and when we have equal respect, no matter who is the person, dahil si Christ nga, mababa tayo, pero pinilit niya tayong maabot. So my brothers and sisters, Christmas is a call to us to be humble so that we may experience the true meaning of Christmas. Christ kneels down unto us and He taught us how to kneel down to Him and to our fellow men. And I think this is the message of Christmas. Be humble before God and before your fellow men. Ang bilin ang sentro ng ating pagninilay, kaya tayo magdarasal muna sa harap ng bilin. Lumuhod po tayo. Ang Panginoon ng isang tahimik na gabi, halos walang nakakapansin sa kanyang pagdating. Subalit lingid sa atin, siya ang Diyos na dumalaw sa atin upang dalhin ang liwanag sa mga nasa lilim ng kadiliman. Siya si Jesus, isang Diyos na makapangyarihan, subalit dumating bilang isang bata, kaya tayo'y tinuruan niya at sinabi, hanggat hindi ka nakakatulad sa isang batang maamo, mapagpakumbaba, ay di ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Sa araw na ito, mga kapatid, buksan natin ating puso sa mga biyaya ng Pasko. Umaapaw ngayon ang mga biyaya sa langit at kanyang ipinapagkaloob sa mga taong may mabuting kalooban, sa mga taong nananalig sa Kanya. Sa araw na ito, ang sanggol sa Belen ay ipinabahagi ang kanyang mga biyaya. Hilingin natin na dalhin sa ating mga tahanan, sa ating mga puso, ang biyaya ng pagmamahal, kagalakan, at kapayapaan. Mga kapatid, hilingin natin na hipuin ni Jesus ang bawat kasapi ng ating tahanan, lalong-lalo na ang mga may sakit, ang may mga suliranin
Isama rin natin ang mga kasapi ng pamilya na malayo sa atin. Iba'y nagtatrabaho sa ibang bansa. Iba'y may mga tungkulin kahit sa araw na ito. Naway madama rin nila ang pagdating ng ating Panginoon. O Panginoong Jesus, ingatan mo kami, gabayan mo kami, ilayo mo kami sa tukso, kasalanan at kapahamakan. Ingatan mo kami, O mahal na Jesus, at nawa turuan mo kami magpatawad at magpakumbaba upang makatulad kami sa iyo na lumuhod sa amin at nagpakababa. Ang lahat ng ito hinihiling namin kay Kristong aming Panginoon. Patuloy nating pagnilayan ang pagdating ni Kristong ating tagapagligtas. Long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible says, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Hark now, hear the angels sing, a new King born today. And man will live forevermore because of Christmas Day. Trumpets sound and angels sing, listen to what they say, that man will live forevermore because of Christmas Day. While shepherds watch their flock by night, they see a bright new shining star. They hear a choir sing a song, the music seen from afar. Now Joseph and his wife Mary came to Bethlehem that night. They found a place to bear her child, and a single room was inside. Hark now, hear the angels sing, a new
because of Christmas Day. Happy birthday, Jesus! Palakpakan natin si Jesus. Sumasampalataya ko Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ko kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nakatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, itinako sa krus na tayo nilibing, tinawag sa kinaroroonan ng mga yumawa, nang may 3 araw na buhay na magmuli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon bagong walang paririto at huhukom siyang nabubuhay at mamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ngayong gabi niyayakap mo, Ama, ang aming pagkatao sa kapanganakan ni Jesucristo. Kami ngayon dumudulog sa iyong mahabagin at mapagpalang pag-ibig. Manalangin tayo, Panginoon, manahan ka sa aming piling. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Patuloy nawang gabayan ng aming Papa Francisco at ni Roberto Gaa na aming obispo, ang kawa ng Diyos tungo sa kagalakan at kapayapaang hatid ng anak mong si Jesucristo sa pamamagitan ng kanilang pagiging mabuting saksi ng mabuting balita. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sikapin nawa ng mga naglilingkod sa pamahalaan na magkaisa sa kabila ng magkakaibang pananaw para sa ikauunlad ng bayan at ng bawat mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Maipaalala nawa ng sanggol ng Bethlehem ang kagandahan ng pagkadalisay at payak na pamumuhay laban sa makunundong pananaw ng pagkamakasarili at ganit. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Iyakapin mo, O Diyos, sa iyong pagmamahal at awa, ang mga kapatid namin sa makabilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, manahan ka sa aming piling. Mapagmahal naming Ama, patuloy mong ibaling ang iyong paggaling at pagtubos sa iyong sambayanan. Tunay nawang isilang ang Mesiyas sa aming mga puso upang ganap naming madama at may pagmahagi ang iyong kapayapaan at kagalakan at pagmamahal na siyang bunga ng pagdating ni Jesucristo, anak mo at aming manunubos. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang paghahain natin ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay. Sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ngayong Pasko ng pagsilang. Sa pagpapalitan ito na yung kaloob at aming handog, ang anak mo umako sa aming kabahan ay sinawang magparangal sa aming magtampo bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso't diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay at marapat na ikay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo ang aming Panginoon.
Ang anak mong di naiiba sa amin, ang siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya, ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya, ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lihid sa aming mata. Kaya kaysa na maanghel na nagtiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang makaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ni Jesucristong aming Panginoon. Bago niya pinagdisangkot ang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya. Nagati-hati iyon. Inabot sa kanyang mga alagad ng wika, tanggapin ninyo itong lahat at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot iyon sa kanyang mga alagad ng wika. Tanggapin ninyo itong lahat at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang dugo ng bago at walang hanggang tipan, na sa inyo at sa lahat ay bubuhos sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagunyin natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang katas na loob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat
na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Papa Francisco, ni Roberto ang aming obispo at ang kanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Berheng Maria na ina ng Diyos, kaisa na mga apostol at lahat na mga banal na namuhay dito sa daigdig na may kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pananalig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Hinihiling namin kumiyakya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you and Merry Christmas. Ang tinapay nito ay si Kristo, ang kordero ng Diyos na dumalaw sa atin. Mapapalad tayo na narito ngayon sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa ating panalangin. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds, hide me. Permit me not to be separated from you. From the wicked foe, defend me. At the hour of my death, call me and bid me come to you, that with your saints I may praise you forever and ever. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagdiriwang namin ng maligayang Pasko, pagindapatin mong kami makasalo sa pamumuhay ng anak mong kalugod-lugod sa iyo. Bilang tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong nagkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa gabing ito, pakundangan sa kanyang pagsilang, ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at magpaningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagturo ng anghel para ihatid ang magandang balita, ay siya nawang tumusko sa inyo ng tuwa para mahatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay ng lupa sa kalangitan, ay siya nawang tumusko sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang makatambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating pagdiriwang, humayo kayo ng kapayapa. Salamat sa Diyos.